Pinipressure mga kapatid palalo ng China ang Pilipinas na isuko natin ang ating soberanya at ang ating karapatan sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Ayon yan mismo kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Nitong Martes lang yan mga kapatid, November 12. Dito sa isang parang press conference na to mga tol, sinabi niya dito na pinipressure daw tayo lalo ng China mga tol. Kasunod ito ng pulong niya kasama ang isang Australian counterpart na si Defense Minister Richard Marles sa Canberra mga tol. Panoorin natin to. Itong balitang to mula rito sa News 5 Everywhere at meron pa tayo isang balitang tatalakayin mamaya. Yung baseline na inilabas ng China mga tol bilang sagot doon sa dalawang batas na pinirmahan ni Pangulong Marcos, hindi yan kinikilala ng Pilipinas. Mamaya panoorin natin yon mga tol. Pero dito muna tayo, dito sa mga pahayag ni Secretary Gibo Chodoro. Samahan ninyo ako mga kapatid mula to sa News 5 Everywhere mga tol. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify kapag may mga bago tayong reaction video tulad nito na may kinalaman sa ating soberanya mga tol. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. We want to lay the foundation of principled cooperation between the two of our countries. Given the fact that we live in the same part of the world, we have an interest in ensuring peace and stability here, and the only framework we can operate on is on the basis of the UN Charter and international law. Diba ito yung sinabi ni Gibo Chodoro, ni DND Secretary. What we see, nakikita natin mga kapatid, is an increasing demand o yung pinipressure nga daw tayo mga kapatid ng Beijing o ng China para i-concede natin yung ating sovereign rights sa area na yan dito sa West Philippine Sea. Kasi nga para sa China mga tol, yung kabuuan ng South China Sea na ginuhitan nila ng 10-dash line nila, yun lang yun. Kanila yung buong yan. Walang West Philippine Sea, hindi yan nag-e-exist para sa kanila. Wala tayong dagat dyan. Ang meron lang tayo dyan yung 12 nautical miles natin na territorial waters. Pero yung exclusive economic zone, wala tayong ganun. Hindi lang tayo lahat ng nasagasaan ng 9-dash line nila o 10-dash line nila. Pero hindi yun sinasang-ayunan ng batas mga tol. Framework we can operate on is on the basis of the UN Charter and international law, and to resist any unilateral attempts of redefining it to the selfish interest of any one state. We also agreed to share further intelligence information on counterterrorism and on other mutually on security threats that we feel affect our countries, both our countries. To answer your question, I really don't expect some sort of a statement from Mr. Trump. Hopefully not. I really don't have any preconditions or any assumptions as to what will be the outcome of his administration, except on what we are working on institutional ties this time. On the fact that we have an interest, both the United States and the Philippines, in ensuring that our partnership continue because not totally, but principally because of shared threats. And that is undoubtedly the overreach and the aggressive and illegal activities of China. Yung threat na sinasabi rito ni Secretary Gibo sa United States kasi, well, syempre malayo naman sa kanila yun Pero yung expansion ng China, yung pag-expand nila ng teritoryo nila, mga tol, ano yun? Threat yun para sa United States kasi pwede nga silang maungusan ng China, pwede silang mas mataasan pa. Syempre kapag nasakop ng China itong Indo-Pacific, itong South China Sea, mga tol, 'di ba? Is malaking bagay yan para sa Amerika, lalo na dito dumadaan
Yung 3% mga tol ng trade ng buong mundo. So napakalaking halaga yon na pwedeng makontrol o ma-under control ng China mga tol. Which is yan ay hindi papayagan syempre ng Amerika, di ba? Isa pa ang atin na mga ang atin na mga interest dito is magkaroon tayo ng kalayaan para magawa natin ng malaya, ng walang perwisyo, walang gumagambala, yung ating karapatan na makapangisda, makuha yung mga energy resources natin dito sa ilalim ng dagat mga tol, dito sa West Philippine Sea. Kasi may karapatan tayo dyan mga tol. Exclusive economic zone natin yan na pinipigilan naman tayong gawin ng China dahil para nga sa kanila wala tayong bahagi dyan. Yun ang matindi doon. And if that changes, then maybe the calculus changes. What we see is an increasing demand by Beijing for us to concede our sovereign rights in the area. Yun yung ginagawa nila mga tol. 'Di ba? Pine-pressure nila tayo sa pamamagitan ng mga pagbabanta nila, mga babala nila, pagpapadala ng napakaraming mga barko para maipakita sa atin yung puwersa nila mga tol, kung gaano sila kalaki. Kasi nga teknik na nila 'yon mga tol Yun na talaga yung strategy nila. Ayaw nilang umabot pa doon sa labanan na talaga, gera. Kaya hanggat nga maaari, 'di ba ngayong nila yan, art of war, 'di ba? Kung kaya mong talunin yung kalaban nang hindi na dumadaan pa sa gera, 'di ba? Mas magandang strategy 'yon. Ang ginagawa nila, eto, ipinapakita sa atin yung puwersa natin, 'di ba? Pine-pressure tayo mga tol, no, sa pamamagitan ng mga ginagawa nilang hakbang para isuko natin yung ating sovereign rights dito sa West Philippine Sea. Because of our need to explore and exploit the resources in these areas for the benefit of our own people. Yeah. And that is clear. We don't need to enter into a geopolitical nexus for determining the root cause of the problem, because we are direct victims of Chinese aggression in this and in a concentrated area thus far in the West Philippine Sea. Thank you. Diba napakalinaw nun mga tol? Napakalinaw nun, no? Eto sa isang balita, ito yung sinasabi natin, no? Eto, Pilipinas, mga kapatid, mula to sa PTV Philippines, hindi kinikilala o hindi kinilala ang inilabas na baseline at base point ng China sa Scarborough Shoal, mga tol. Kasi naglabas ng baseline o base point ang China, mga tol. Ito, panoorin natin to. Mula to sa PTV. Hindi kinilala ng Pilipinas ang inihain ng China na baseline at base point sa paligid ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ito'y dahil sa illegal seizure ng China sa isla ng nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ. Yeah. Ayon sa National Exclusive Economic Zone ng Pilipinas yan di ba? Maritime Council, violation para sa long-established sovereignty ng Pilipinas ang baseline. Anila hindi umano sinunod ng China ang pamantayan sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, gaya noong ipinaliwanag sa Arbitral Award noong 2016. Malamang din nila susundin yan. Wala namang sinusunod na batas tong mga to Kung saan maaari lang gamitin ang straight lines kung ito'y nakasunod sa mga kriteria at kondisyon ng UNCLOS. Tama. Samantala, inanunsyo ng China ang naturang base points at baselines ilang araw matapos ilabas ng Pilipinas ang Philippine Maritime Zones Act ng bansa. Yun yung sagot nila Yun yung countermeasures nila mga tol dito sa bagong batas natin. So naglabas din sila ng baseline at base point. Pero wala. Tablado yan mga tol. Hindi yan kikilalanin ng Pilipinas mga tol. At bukod dyan, mula naman dito sa PTV pa rin, sinagot ni PBBM mga tol ang reaksyon ng China kaugnay sa nilagdaang dalawang maritime law. So panoorin natin itong naging sagot ni PBBM. Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nilagdaang dalawang maritime laws na layong protektahan ang teritoryo at maritime resources ng bansa. Ilang senador, iginit rin ang kahalagahan ng dalawang bagong batas. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Matapos ang naging reaksyon ng China sa bagong batas na pinirmahan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa maritime zones ng Pilipinas, sumagot dito ang Pangulo. Well, that's not unexpected, but we have to
We have to define closely. Marami tayong sinasabi that we have to protect our sovereign rights and our sovereignty. So it serves a purpose that we define closely what those boundaries are. Yeah. And that's what we are doing. Ito dalawang bagong batas kasi ito eh. Ito yung nagpapatibay at nagpabibigay linaw kung ano talaga yung nasasakop ng Pilipinas. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino na principal author ng Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, kinakatawa ng PMZ ang panindigan natin bilang isang bansa na protektahan ang ating maritime rights at soberanya. Tinabla rin ng senador ang paulit-ulit na kritisismo ng China sa nasabing batas. Kung kaya igiit daw ng ibang bansa ang kanilang claims, ay gayon din ang Pilipinas. Tama, di ba? Kung paulit-ulit nilang iginigiit yung claims nila kahit na wala namang basehan at kahit wala namang tawag dito sinusunod na batas, mga tol, mas lalo tayo, di ba? Meron tayong arbitral ruling eh. Mas may karapatan tayo sa kanila. Taglay daw natin ang buong karapatan na itakda ang ating maritime boundaries. Ang ganda nyo, no? Taglay natin ang buong karapatan na itakda ang ating maritime boundaries. Nice, nice, nice. Good job, Senator Francis Tolentino. At protektahan ang ating pambansang interes. Nagpapasalamat naman si Senator Loren Legarda sa Pangulo sa pagsasabatas ng mga nasabing batas. Ang Philippine Maritime Zones Act daw at ang Archipelagic Sea Lanes Act ay hindi lang poprotektahan ang integridad ng ating teritoryo. Yan. Bagkus, palalakasin ang ating legal at environmental frameworks. Sabi ni Senate President Francis Escudero, sa pagigiit ng ating karapatan ay kalakip din ito ang paggamit ng ating likas na yaman para magbenepisyo ang taong bayan. Yun naman talaga mga tol ang habol natin eh. At yun din naman ang hinahabol ng China kung ba't hindi nila mabitawan yan eh. Masyado kasing mayaman yan sa likas yaman mga tol, sa mga isda, 'di ba? Sa mga gas, langis na dapat mga tol pinapakinabangan talaga ng Pilipinas 'yan. Dapat nakakapag-explore na tayo diyan. 'Di ba? Di ba nga si dating Pangulong Duterte, nagpaalam siya sa China, mag-e-explore tayo ng langis para makatipid tayo. Ang sabi ng China, sabi ni Xi Jinping, "No, don't do that." 'Di ba? Magkaka-trouble tayo. Ay sabi nga ni Isal Panelo, na-shock daw sila mga tol eh. Pero hindi, atin yun eh. Kailangan nating igiit yun mga tol. At eto na nga, may batas na tayo para dyan. Nito ang paggamit ng ating likas na yaman para magbenepisyo ang taong bayan. Daniel Manalastas para sa Pambansa. Alright mga kapatid, yan ang ating mga balita ngayon. No? Anong masasabi mo dyan? No? Ang sabi ni Secretary Gibo Teodoro, pine-pressure tayo ng China, no, para isuko natin ang ating sovereign rights, no? Ano masasabi mo doon mga tol, no? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.